So, what's up mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw ulit sa ating lahat. At eto, panoorin natin itong pagkataranta at supalpal or alam niyo sa tingin ko na kinabahan at napahiya talaga ng gusto dito si Franz Castro. Si Franz Lipad. Oo, kasi may mga tinanong po si Ted Pailon sa kanya na hindi niya masagot-sagot. At bakit kaya hindi nyo masagot-sagot? Gago! Alam nyo, inaantay ko dito na tanongin ni Ted. Madam, bakit po kahit convicted po kayo, bakit nasa gobyerno pa rin po kayo? Kasi lahat po ng may mga kaso ngayon, lalo na kung kakampi ng mga Duterte ay talagang tinatrabaho ng ng administrasyon. No, yun yung inaantay ko na na tanong ni Ted Pailon dito sa re-reaction natin, no. Pero balay nyo naman tanungin niya. Siguro ano kayang iisipin ni Franz Castro, ano kayang isasagot niya kapag kasi alam naman natin na si Franz Castro ay nahatulang convicted sa child abuse, isa siyang child abuser. Pero nagtataka ho tayo na bakit mapahanggang ngayon etong si Franz Castro ay nananatili pa rin sa ating gobyerno at pinapasahod pa natin. Bakit hindi nakakulong? Diba? Dapat nakakulong to yung mga ganito, yung mga convicted, nahatulang ka no? Talagang nahatulang ka na convicted. So dapat nakakulong ka. So ngayon si Franz Castro is malaya at umatin pa ng SONA. Ayun yung pinakamalupit doon, umatin pa ng SONA. So syempre, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. At ayun, please no skip ads po tayo mga kaibigan. Ito, panoorin na natin. Yan oh. Ayan oh. Ang galing. Oy, Magnum TV, salamat sa video mong to ha. Talagang binulat-lat mo yung poster, yung picture dyan ni Franz Castro ha. So ito na Ted Pailon kay Franz Castro, nasaan na ang miyembro ninyo? Bakit kayo lang dyan tatlo? Gago! Ako din nagtataka din ako. Bakit kaya wala yung ibang miyembro ng Makabayan Black? Bakit tatlo lang lagi? Bakit si Brosas, si Queen of TikTok, si Raul Manuel, at itong si Franz Castro lang yung nakikita natin? Hindi kaya mga convicted din yung iba? So ito, panoorin ho natin. Ang mga miyembro ninyo, mawalang galang lang. Parang hinahanap namin ang mga miyembro ng minority. Parang tatatlo lang kayo. Well, Mahirap sagutin, ma'am. Well, yan, sinasabi ko sa inyo Ayan ang sinasabi namin sa inyo, kung kay BP Sara ginagawa niyo yan, maaaring gagawin din yan sa inyo. O ngayon, nare-realize nyo yung ginagawa niya kay BP Sara. No, sa totoo nga lang yung kay BP Sara, kapag nagtatanong kayo ay nasasagot naman ng maayos ni BP Sara, kaso ayaw niyong tanggapin yun. Dito napakaliwanag ng tanong ni Ted Pailon na bakit hindi niyo masagot-sagot. At Franz medyo napaghahalataan na namin kayo medyo parehas kayo ni Marcos na kapag may tinatanong yung media at alam niyong totoo, medyo napapangiti na lang kayo Sabi di ko alam. Play ulit. Nasaan ang mga miyembro ninyo, mawalang galang lang. Parang hinahanap namin ang mga miyembro ng minority. Parang tatatlo lang kayo. Mahirap sagutin, ma'am. Mahirap sagutin. Mahirap sagutin. Kanya-kanya rin sigurong mga paniniwala. Depende sa issue, depende sa kung sino. Kanya-kanyang paniniwala. Kagrupo nyo yun. Hindi po pwede sa grupo nyo hindi po pwede sa grupo nyo ang iba-ibang paniniwala. Dapat ang nyo lang ang pagkakaalam ko sa grupo nila Franz Castro ay sirain nila at buksain nila
or sirain nila ang pangalan ng mga Duterte. Yun yung ano ko, yun yung naiisip ko na tawag dito na ano ng mga kasamahan ni Franz Castro. Ba't sasabihin niya kanya-kanyang paniniwala? So ibig sabihin, yung ibang mga member nyo ay maka Duterte, ganon. Ganon ba? Ay, posible naman nata yun. Hindi naman kayo magsasama-sama dyan kung yung ibang kasamahan mo ay supporters or naniniwala sa mga Duterte. Eh alam ko naman na simulat sa poll ay isa na kayo sa mga tinatawag na obsessed sa paninira sa mga Duterte, di ba? So nakakapagtaka kahit si Ted Filon nagtataka sa inyo. O play. Yung kaharap sa budget. Nasaan ang minority leader? Ninisan po ngayon sa budget hearing, parang wala ho ako napapanood na nakikita. Kasi well, siguro nga sabi ho ninyo, depende yan, di ba kanya-kanya rin pong leadership yan. Pero sa mga nagdaang panahon, the minority leader is always active, particularly po sa mga budget ng departamento na kinakailangan magpaliwanag. Nasaan po sinunilibanan? Meron na ngayong usap-usapan para sa impeachment ni VP Sara? Well, wala pa po kami dito pero sa bahagi namin sa Makabayan ay pinag-aaralan na namin yan. Kasi para alam nyo naman, Manong Ted, marami kaming mga organization on the ground. Yes, DJ. Kita na kayong tatlo consistent naman dyan, ano po. And you really act as minority. Nasaan ang mga miyembro ninyo? Mawalang galang lang. Parang hinahanap namin ang mga miyembro ng minority. Parang tataklo lang kayo. Tawa siya ba? Well. Mahirap sagutin. Mahirap sagutin, ma'am. Mahirap sagutin. Opo. Mahirap sagutin. Bakit ang hirap sagutin? Eh, magkakagrupo kayo. O baka talagang tatlo na lang talaga kayo dyan. Yun ba yun? O baka yung iba convicted na rin. So baka siguro ganito, wag ka munang lumabas, di mo na kayo ilalabas kasi pare-parehas tayo may mga kaso. At pare-parehas tayo may mga child abuser, kidnapping, gano'n, no? Malay natin. Rin sigurong mga paniniwala, depende sa issue, depende sa kung sino yung kaharap sa budget. Nasaan ang minority leader? Ninisan po ngayon sa budget hearing, parang wala ho ako napapanood. Oo nga, tama. Kasi well, siguro nga sabi ho ninyo, depende yan, di ba kanya-kanya rin pong leadership yan. Pero sa mga nagdaang panahon, the minority leader is always active, particularly po sa mga budget ng departamento na kinakailangan magpaliwanag. Nasaan po sinunilibanan? Nasaan nga ba? Ito po lately kasi yung tabag yung ending po ay mukhang tinamaan ng Northern Samar. Eastern Samar siya. Eastern Samar siya. Anyway, so Northern Samar. So hindi siya ano bang usapan niyo sa minority diyan? Di ba toka-toka kayo supposed to be? Walang ganun. Kasi usually po dyan, kasi nga, kasi po ang bilang sa kamara, laging kakaunti ang minority. Pag sobrang kakaunti, sa dami ng mga departamento, nagtotoka-toka, ito assignment mo ha, dito ka, etc. Babantay kayo, pag kailangan mo ng tulong, tawag ka dito, para pupunta kami doon, para pag meron ka ding katuwang. Sa ngayon ho ba, wala kayong ganun direction dyan, as in, kanya-kanya na lang po kayong diskarte? Ngayon pong budget briefing, Manong Ted, parang walang ganon. Ginagawa po namin yung binabanggit ninyong tema kapag nasa plenaryo na po yung budget ng mga ahensya. So mayroon kaming grouping, sino sa araw na ito, sino yung may concern dito sa mga ahensya na ito na mag-interpellate. May ganon po na usapan din naman. Opo. Pero sa ngayon po, ma'am, dito po sa mga committee level appropriations committee, ano ho, bali sa ngayon sa amin na papanood, kayo lang tatlo ang aktibo sa minority? Meron pa ho ba iba? Baka yung iba po namin mga colleagues sa minority ay wala naman din sila sigurong concern. Baka, hindi, bakit baka? Nakakapagtaka. Bakit baka yung, hindi. Bakit baka? Bakit hindi mo alam? Bakit hindi nyo alam?
Ayun yung pinaka-point doon, ayun yung gusto rin malaman ng taong bayan at gusto rin malaman ni Ted Filon na bakit pa, hindi mo alam. Kayo magkakasama, hindi mo alam. Anong klaseng kalokohan na naman to, Franz Castro? Anong klaseng kalokohan na naman to? Paano hindi nyo alam? May kayo magkakasama dyan. Oh, mga kasamahan mo ng mga anti-government yan. Oh, baka isa sa mga NPA din yan. Gago! Di, baka. Oh, kasi nagbabaka ka rin. Ginamit ko lang din, ha? Oh, asan na? Yun yung tanong din eh. Oh, play. Okay. Kasi alam niyo naman kami, no, national yung amin ding, scope, at yung aming constituent ay malawak, may kanya-kanyang concern po, at siyempre mahalaga rin yung binabanggit po namin kasi na foreign policy, yung pagtingin doon sa kay Kibuloy. So itong human rights, yung human rights violation. Eh, di ba, nasa kaso mo din yun? Pare halos kung totoo man yung kaso ni Pastor, ganun din naman kaso mo. Dapat pag-uusapan ka nga din eh. Di ba? Di ba mga kabebayan, dapat pag-uusapan din. Dapat tinatalakay din to si Franz Castro. At isa sa nakakapagtaka, bakit hindi pa to nakukulong? Convicted nga. Alam naman natin kapag convicted, di ba, dapat natanggal na sa pwesto. Alam naman natin, di ba, katulad lang nila Hubahib, nila Mayor Rama, at sino pa ba yung mga yung mga tawag dito, pinagpahinga muna dahil may kinakaharap na mga kaso, di umano, or may nilabag sa batas. Bakit si Franz Castro na talagang nahatulan talaga ng convicted, bakit nakikita pa rin natin dito? At bakit nasa Senate hearing, nasa House hearing pa? Isa pa nga sa nagtanong dun di ba? Nagtanong siya dun. Oo, kay BP Sara, sinabihan niya pa na pusit-pusit. Siya naman yung mukhang pusit. Di ba? Gago! Yung pinagtataka ko rin dito, no? Grabe na yung natin, no? Grabe nangyayari. Pag kahit convicted ka, hanggat napapakinabangan ka ng gobyerno, okay lang, dyan ka lang muna. Convicted na yun, ha? Oo, kahit convicted ka, hanggat napapakinabangan kita, dyan ka muna. Huwag ka munang mawala. Hindi ka muna pwedeng ikulong at hindi ka pwede matanggal sa pwesto. Kasi napapakinabangan kita yun ang nakikita ko, baka dahil dun kaya hindi nakukulong or hindi natatanggal bilang si Franz Castro, no? At yun pa nga si TikTok queen na si Raul Manuel, isa din, 'di ba? Isa din na may paano sa kanya na isa siya sa mga recruiter ng mga kabataan para isali sa NPA. Dapat iniimbestigahan ninyo, biglang nawala din yun. Ang daming mga nawawalang mga issue ngayon na karapat dapat na mapag-usapan. Tapos ang mga napag-uusapan yung walang kakwenta-kwenta. Gago! Katulad niyan kay Mayor Alice Go, 'di ba? Para sa akin walang kakwenta-kwenta yan eh. No, pinapahaba lang at ginagawang display lang si Mayor Alice Go sa mga totoong issue na kinakaharap ng gobyerno at nagiging display nga yan si Mayor Alice Go para mapagtakpan ng gobyerno na hindi mapansin masyado yung kanilang kalukuhan or kanilang kapalpakan sa ginagawa dito sa bayan. So bakit ganun, no? Yung kay Mayor Alice Go, pwede nang hatulan niya. Kung lumabag siya sa kaso, kasuhan nyo, ikulong nyo, tapos. 'Di ba? Eto rin si Franz Castro, lumabag sa batas to, convicted, pero malaya pa rin. Bakit ganun? Tuloy natin ang video. Medyo tatahimik pero makita natin Manong Ted, ang dami pong mga violations ng human rights ngayon na marami pong mga Hindi naman yung tinatanong sa iyo eh. Kung usapang human rights lang, isa ka rin dun eh. 'Di ba? Isa ka rin dun sa lumabag sa human rights, kaya wag kang mag-inaso. Wag kang wag kang magturo. Hirap sa'yo, Franz Castro, nagtuturo ka eh.
isa ka rin Isa ka rin sa lumabag sa human rights. Kung sinasabi mo na katulad yung mga iba na yan, maraming mga nagagawa na paglabag sa human rights, isa ka rin naman dun. Ikaw nga, nakatulang ka eh. Gago! Disappearance, no? Political disappearance ng mga ating mga aktivista. Kaya talagang nating erasure. So sinasabi natin na may pagbabago, asan na ba yung pagbabago, pero in terms of human rights ay ganun pa rin naman. Opo. Yes, ma'am. Opo. Kaya po, sorry ma'am, kaya lang ho kami nagtatanong nga dito kasi yung nga, we sincerely appreciate na kayong tatlo consistent, no? At para bagang parang ang suliranin ng iba nakaatang sa inyong mga balikat bilang party list reps nga dito kasi nga ang inyong pong scope ay national, nasa mga isyong pambayan na napaka-importante, di ba? Opo. Kaya ho kami natatanong dito bilang mamamayan din na hinahanap namin sino pang kasama ninyo kundi kayong tatat na lamang ang nagiging consistent. So, ma'am, matanong ko lang po kayo, dito po sa OVP budget, tuloy ho ba ang hearing today? Yes. Tuloy po yung hearing today. Hindi lang alam kung darating si VP. Anong oras po ito, ma'am? Mga 9. Okay, so malapit na po ito, no? Opo. Sa ngayon ho, ma'am, in case po hindi dumating si VP Sara, meron na ba kayo na pag-usapan among you sa inyong pong makabayang block kung ano po ang magiging motion ninyo kung sakasakali sa kanyang panukalang budget? Well, mag-motion kami siguro na i-terminate na yung budget briefing niya, no? Kasi may time frame po kasi doon sa pagpapasa ng GAB. Kaya po after this baka ma-terminate na. And then kami sa bahagi namin, ako for example, yung i-amend ko doon sa kanyang proposal na tanggalin yung 10 million doon sa self-serving na book niya at saka yung mga other social services na redundant or duplication ng ibang mga agencies. Okay. So will that motion be articulated in the committee hearing later on o sa plenaryo pa yan? Amyenda, yes, Manong Ted, sa plenaryo pa po ito. So, pwede rin naman namin sabihin yun sa hearing. Depende doon sa magiging sagot ng VP mamaya. Okay. Kung wala si VP, sabihin niya na ulit, no, na yung mga salitang I leave it up to you, kung ano ang inyong disposition sa proposed budget ng OVP, no? Kayo na ang bahala. Kapag ho kasi sinabi yun, talaga pinauubayan na sa inyo, wala na question and answer, kayo na ho ang bahala. So kapag ho yun ang maging katwiran kung sakali na hindi siya sisipot mamaya, marinig ho namin sa inyo itong proposal ninyo kung paano po tatakyasan yung budget po ng VP, ng OVP na higit po 2 bilyon. Yes, oo. Kasi ito nga, binigyan na nga natin siya ng another chance. Wow! Itong pangalawa. Hindi natin usually ginagawa yan, Manong Ted, no? Ginagawa lang natin yan kapag absent yung head of the agency. Kaya talagang i-articulate po natin yon na pagdating ng mamaya at hindi pa rin siya sumagot. Opo. Kasi po ma'am, sa kanyang proposed budget, para lang ho sa kabatiran po ng ating mga tagapakinig at mga manonood, no? Sa buong budget po ng tanggapan ng Vice Presidente na higit 2 bilyon, mga kapatid, 12.02% lamang nito, no? Sa buong budget, ang para ho sa sweldo ng kanyang mga empleyado at ang kanilang mga pangangailangan sa opisina. 12.02%. Yung 87.98% ay para po dito sa mga burial assistance, medical assistance, ito pong disaster operations, itong mga binabanggit din po na ilang pang mga... Ito lang, maputol ko lang kayo yun nga, yung kagaya ng sinabi ni Ted Pailon at yung sa disaster assistant, isa rin yan sa mga patuloy na ibinabato kay BP Sara na bakit daw may ganun pa wala naman daw silang nakikita. So sabi ko naman, paano walang nakikita? O baka walang binabalita ang mainstream media. Kaya hindi nyo nakikita. Kasi ito yung problema niya, pasensya na nadidigay ako. Kumain kasi ako ng Paris di Diwata.
Gago! Sorry. Oo. Bali, kadalasan kasi katulad yan, yung sa disaster assistant na yan, alam naman natin at nakikita natin sa mga social media, hindi nga lang sa mainstream, no? Kasi yung ibang mainstream media ngayon ay talagang hindi ibinabalita kung ano yung nagagawa ng mga Duterte, kung ano yung gagamitan ng katulad niyan, yung budget na yan na sinasabi ni Ted Pailon na yung 2.2% lang doon, kung di ako nagkakamali, ay para sa mga empleyado, pasahod. At yung 87% ay para isa na nga doon yung disaster assistance. So may mga napapanood kasi ako ng mga vlogger na lagi nila yung pinupuna na bakit daw may disaster assistant wala naman daw silang nakikita. Sabi ko kung hindi ba naman din kayo tanga, alam nyo naman sa sarili nyo na hindi naman ibinabalita ng mainstream media yung mga nagagawa ng presidente. Katulad lang yan, yung pag-alis niya dati papuntang Germany, kung di ako nagkakamali, mas nauna pa ang tulong ng Office of the Vice President sa mga kababayan natin na salanta ng baha kaysa sa presidente natin. So, hindi ibinalita din yun. At nalaman na lang natin yun sa mga post ng mga DDS, mga kapwa natin na Duterte supporters. Doon natin napapanood sa Facebook, sa YouTube, at kung saan-saan pang social media platform. Pero, pagdating sa mainstream media, wala nga tayong napapanood. So, halos lahat ho yan na pinagagamitan ng 87% na yan ng BP budget, wala tayong napapanood sa mainstream media. Yung iba kasi, puro lang sa mainstream media nakabase. Kasi pag mainstream media, sinasabihan nila, ang tingin nila ay hindi fake news. Pero kadalasan yung ibang mainstream media pa ang puro fake news. Kasi nga, ang tingin sa amin, pag vlogger, katulad niya, mga vlogger, especially banateros, laging sinasabihan ng mga anti-Duterte dyan na, ay, fake news yan, fake news. Fake news yung mga banateros na yan. Fake news yung mga DDS vlogger na yan. Yan lagi ang sinasabi. Pero ang katotohanan, malalaman nyo rin yan. At siguro naman, hindi nyo na rin naman din maitatago. Siguro, nahahalataan nyo na rin din naman siguro, na may mga mainstream media talaga na puro fake news. Kagaya lang nung nangyari sa kayo, JC, no? Pero hindi na natin isa-isahin yun. Kami, alam na namin yun kasi kami mismong nandun. Isa pa yun sa mga pictures. At marami pa. At kadalasan hindi ibinabalita nila yung karapat-dapat na yung balita. At hindi naman din hinihiling ni BP Sara na ibalita yung mga programa niya, yung mga nagagawa niya, or yung mga naitutulong niya sa mga kababayan natin. Hindi niya naman hinihiling kasi hindi naman siya mahilig sa publicity. Hindi naman siya mahilig sa mga pasinpatya, kagaya ng ginagawa ng ibang mga politiko na talagang tutok sa camera. Katulad lang nung nangyari nung nakaraan, may namigay na tatlong bugok na itlog na kung saan ay pinalusong pa sa baha yung mga kababayan nila para lang makakuha ng ayuda. Hindi man lang nila pinapila. Hindi katulad nung kay BP Sara, talagang idinala sa maayos na lugar, pinapila yung mga tao, ibinigay yung mga tulong nila ng maayos. At hindi yun binalita sa mainstream media, kundi nalaman natin yun sa mga naabutan ng tulong galing sa Office of the Vice President. Kaya yun at least nalinaw ko na sa inyo. Okay, tuloy. Gastusin para po sa kanyang mga kawang gawa. Nangangahulugan ho ba sa binabanggit nyo yung mga duplication po ng mga programang ito? Magiging ang ibibigay nyo lang po ditong panukala ay 12% sa kanyang proposed budget? Hindi ko pa po actual na nakukwenta, Manong Ted. So, ayan, katulad ng mga binabanggit nyo, yung burial, yung medical assistance. So, yung yung mga pagbibigay ng mga relief goods. Trabaho po yan nung DSWD at DOH. So, siya ay Vice President. Anytime naman pwede siyang mag-request doon. No? Kasi yung pangkaraniwang kongresista nga, nakatulad namin kapag humihingi yung amin. Katulad nyo, na epal. Na bida-bida. Kita naman abuti naman inamin mo, Franz, na kami nga ng mga kongresista lang epal kami ngayon. Kaming mga kongresista nga ngayon todo epal kami. Todo papansin kami sa camera.
para laging ma-expose ang pangalan namin. Na dahil kapag Duterte ang binanatan namin, tsak na mapag-uusapan kami. Gago! At hindi mo buti-buti ka mo, no? Ang galing din ni Franz Castro, minsan nilalaglag niyo yung sarili niyo. Ay, play. constituents. Binibigay naman ng ng DOH at saka ng ng DSWD kahit na nga po yung TESDA o yung CHED. Kaya yun po tapos may nakalatag naman na po na guidelines, malinaw kung sino yung mga recipients. Pero sa nabasa natin na report mukhang may problema tayo doon sa pagbibigay ng mga social services na ito na hindi rin malinaw sino ang mga recipients ito na nasa poder po nung Vice President. Okay, sige po. Ma'am, totoo ho bang meron na ngayong usap-usapan para sa impeachment ni VP Sara? Ay, naku, gustong-gusto ni Franz yan. Well, wala pa po kami ditong pero sa bahagi namin sa Makabayan ay pinag-aaralan na namin yan. Tinitignan namin yung possibility. Tingnan natin kung merong mga taong Wow, pinag-aralan ko talaga. Eh, sa totoo nga lang, sa nakikita namin dyan sa Makabayan Block, gustong-gusto nyong mangyari yan. Dahil yan naman talaga yung trabaho nyo. Kasi kung hindi, eto lang eto yung nakikita kong trabaho nito Makabayan Block. So, dahil nakikita rin sila ng mga anti-Duterte na ayos itong Makabayan Block na to. Isa to sa mga makakatulong natin pabagsakin ng mga Duterte. Isa to sa makakatulong na para walang yain ng mga Duterte. No? Kaya nga hanggang ngayon malaya pa rin to si Franz Castro Dahil kahit nga convicted siya, napapakinabangan nga siya ng mga anti-Duterte. So hindi ko nababanggitin kung sino yung mga anti-Duterte na yun, no? Pero sa totoo lang, kung sa iba-iba siguro, halimbawa lang, sa side ng mga Duterte, halimbawa may isang kongresista kagaya ni Marcoleta na kumakampi ngayon at nagsasalita or nasa tinatawag na talagang hindi siya takot sa mga maaaring mangyari sa kanya or maituturing natin na isa sa mga kakampi natin, no? Alam naman natin na si Marcoleta ay pinagtatanggol ang mga Duterte dahil karapat-dapat naman na totoo naman yung sinasabi niya. Halimbawa lang na si Marcoleta ay kung si Marcoleta ay convicted, mapapanatili pa rin ba siya bilang kongresista? Mapapanatili pa rin ba siya na may kita natin na nasa House hearing, nandyan siya, nagsasalita, mapapanatili pa kaya natin yun? Kagaya ng nangyayari kay Franz Castro ngayon. Diba? Siguro para sa akin, hindi. Siguro antimano kapag nalaman ka na at kinakampihan mo ang mga Duterte at lalo't nahatulan ka ng convicted, kulong ka agad. Kulong ka na, tanggal ka pa sa pwesto. No? Yun yung pinakamasaklap dito. Kaya nga kung babalik ta rin nyo yung kung anong meron si Franz Castro bilang convicted, ilalagay natin yun kay Marcoleta. Ano kayang mangyayari? Ganito rin ba mangyayari na nananatili na pinapasahod natin? Nananatili pa sa gobyerno at dumadalo pa nga ng SONA, dumalo pa ng hearing at isa sa mga bumatiko sa ating mahal na Vice Presidente na si Inday Sara Duterte. No? Napaisip lang ako bigla ng ganun na paano kaya pag halimbawa si Bato, si Senator Bato, alam naman natin na 100% na Duterte yan. Halimbawa lang naman, siya ay convicted. Siguro tanggal na agad sa pagiging senator si Senator Bato de la Rosa at baka nakakulong pa. Pero si Franz Castro malaya dahil anti-Duterte si Franz Castro. Palakpakan. Wala pala akong pampalakpak dito. Pasabog na lang. Okay, play. Bayan na magpapa-endorse sa amin ng impeachment. Pag-aaralan po natin yan. Okay. So sa ngayon, wala pa po talagang usapan among Pag-aaralan niya na talaga plano nyo mga ulul. the members of Congress, regardless majority or minority,
na bumuo ng impeachment complaint mismo from the members kasi nga dapat meron munang complainant, di ba, na mag-sponsor po kayo. Oo, tama. Wala pa pong mga ganun. Oo. Pero sa makabayang vlog, nag-iisipan po ninyo kung sakasakali na merong maghahain ng impeachment complaint, ang posibilidad na kayo mag-sponsor, kayo magiging legislator po na magiging timon dito. Opo. Nag-aaralan po natin. Kasi para alam na naman, Manong Ted, marami kami mga organization on the ground. So kung merong magpasa sa amin ng complaint at ma-verify yun, at tingin namin ay pwede namin i-endorse, ganun po yung gagawin namin. Yun ho bang COA audit report dito po sa disallowance sa kanyang confidential fund? Ano ho bang inyong assessment dito? Is that an impeachable offense? Kung titignan po natin doon sa mga ground for impeachment, Manong Ted, yung betrayal of public trust, bahagi din dyan yung graft and corruption, kung may mga illegal or misuse ng fund, pwede po, may possibility po na pwedeng magamit yung ganong basis from the mula po doon sa sinasabi po sa ating konstitusyon. Ano po ang inyong reaksyon sa binabanggit po ni Senator Amy Marcos na kung sakasakali po na merong maghahain at mag-sponsor eventually ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente, yan ay isang attack sa ating demokrasya dahil 32 milyon daw ng mga Pilipino bumoto sa kanya at para bagang isinahos sa walang bahala nitong mga taong ito kung sakasakali man yung pinagbigay pong kumpiyansa sa Vice Presidente. Mukhang I to disagree, Manong Ted, di ba? Kasi ito lang. Disagree. Ganito kasi yan, no. Pinapanood ko sa inyo, ha. Hindi agad ako nag-react. Tama naman, may point naman yung sinabi ni ni Ate Amy. Wow, ate. Ni Amy Marcos na parang winalangya natin, parang binastos naman natin ang taong bayan, no? Kaya halos si BP Sara sa kasaysayan ng Pilipinas na tumakbo bilang vice presidente at dihamak, na alam naman din natin na dihamak na mas mataas at talagang mas mataas ang boto niya kaysa sa presidente. Umabot po ito ng 32 million vote si BP Sara. Wala pa pong nakakagawa nun sa kasaysayan ng Pilipinas, no? Kaya nga kung i-impeach si BP Sara, bukod sa malaking sampal at katapusan na ng administrasyon pag nangyari yun, at ewan ko lang kung ano talaga yung plano nila, no? Pero alam naman na natin, siguro yan na yung mitya ng pagkakaisa ng buong Pilipinas para patalsikin ang administrasyon kung sakali man i-impeach nila si BP Sara. At ito pa pinagtataka ko, nakakabastos lang din na babaliwalain ang 32 million vote or 32 million na tao na bumoto kay BP Sara at i-impeach nitong mga kongresista or mga katulad nito nila Franz Castro na isang mga party list lamang na kakapiranggot lang naman yung mga boto. Diba? Parang nakakapag-isip na kalokohan. At siguro naman din, alam din naman din nila Franz Castro, no? Kasi eto sila Franz, alam naman natin na hindi to Marcos, hindi rin to Duterte. Alam natin yan. Ngayon, kung ikakapahamak ni Marcos ang pag-impeach kay Sara, gustong-gusto nila yun. At kung yung impeachment kay BP Sara ay mawawala silang dalawa sa daanan nitong mga katulad nila Franz Castro, sa kanilang daanan, kasi malaking sagabal sa kanilang daanan si Sara at si Marcos. Ngayon, kung mapapatalsik nila yung dalawang yan, kasi ang mapag-aanuhan dito, ang mapuputukan ng galit ng taong bayan ay si Marcos Yun naman talaga 'di ba? Pag na-impeach si BP Sara. So wala sila. Magagawa nila kung ano yung mga gusto nilang gawin pag nagkataon na mawala yung dalawa na yan. Ngayon, hindi naman din sobrang tanga
ang administrasyon para i-impeach nila o ipa-impeach nila si BP Sara. Kasi alam naman natin na katapusan na nila yun. Ang baka yun na yung maging mitya ng pagkakaisa ng taong bayan para mawala itong mga katulad nila Franz Castro ng mga politiko sa ating bansa. No? Pag ginawa nila yun. Tsaka walang wala hong sapat na dahilan, walang sapat na ebidensya, walang sapat na maipapamuka ang etong mga gustong magpa-impeach kay BP Sara dahil walang sapat na dahilan. Anong dahilan para i-impeach si BP Sara? May ano ba? Sa tutusin, ang dapat ma-impeach dito mauna si Castro eh. Dapat ito yung mawawala muna dapat kasi convicted to eh. Diba? Gago! Convicted to. Ito dapat yung unang mawala. Kaso bakit hanggang ngayon nandyan pa rin? Kagaya na sinabi ko kanina, napapakinabangan kaya siguro nandyan pa rin. So yun, hanggang doon na lang yung video natin. No? Maraming salamat sa panonood mga banateros, mga biyaya. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. At please, no skip ads po. Please naman. Dyan lang kami kumikita eh. Baka naman ha. Sa mga nakakaluwag-luwag dyan, may mga oras pa dyan, may mga lumalabas na mga advertisement sa inyo dyan, huwag nyo munang i-skip. Panoorin nyo na, maiksi lang naman yan. At yung mga sa mga gustong mag-join sa ating join button, click nyo lang dyan. Bilang isa na kayo sa mga fans or lehitimong fans ng Banateros at ni Jay Guevara TV. So yun, hanggang dito na lang. Ano may bibigay nyong komento sa napanood nyong video? Comment nyo lang po dyan sa baba. Kayo, gusto nyo ba na i-impeach si BP Sara nitong mga ulupong na ito? Nitong mga hinayupak na to? Comment nyo lang po dyan sa baba. At kung ano yung mga napanood, kung ano yung opinion nyo sa napanood nating video. So yun, hanggang dito na lang yung video natin. Maraming salamat. Peace and bye-bye and God bless. At ano pa ba? Bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.